Pinadedeklara ng election lawyer na si Attorney Romy Macalintal sa Korte Suprema na unconstitutional ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Disyembre. Ayon kay Macalintal, puno ng panlilin lang ang naturang batas. Kung bakit, alamin sa report ni Margot Gonzalez. Walang mabigat na dahilan para hindi matuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Disyembre at iurong ito sa November 2, 2026. Ayon yan sa election lawyer na si Attorney Romy Macalintal sa kanyang pagpunta sa Korte Suprema para ipetisyon na mapatawan ng temporary restraining order, status quo ante-order at writ of preliminary injunction ng batas para sa BSKE postponement na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noon lamang August 13. Gate ni Macalintal, unconstitutional ang batas dahil sa kaso ng Macalintal versus Comelec. Noong 2023, sinabi na raw ng kataas-taasang hukuman na labag sa saligang batas ang pagpapaliban ng BSKE kung walang malinaw at mabigat na rason. Walang kapangyarihan ang Kongreso na mag-postpone ng halalan ng walang anumang dahilan, mabigat na kadahilanan para ito ay postpone. Sa aking palagay, yung setting the term of office of the barangay official is not a valid ground to postpone the election. Sapagkat wala namang sinasabi doon na sa desisyon ng ating Korte Suprema na pag ikaw ay nag-set ng term of office, pwede kang mag-postpone ng halalan. Gate pa niya, puno ng panilin lang ang RA number 12232. Kayong kahit wala namang direktang salita para sa postponement, ay yun ang naging intensyon ng batas nang ilagay nila ang panibagong petsa para sa pagdaraos ng eleksyon. Inililihis tayo sa katotohanan sapagkat kapag inilagay nga naman nila yung salitang postponement sa batas, ay para bang iminumulat nila ang mata ng Supreme Court sa kanilang desisyon na bawal mag-postpone ng halalan ng walang dahilan. Kaya inilihis nila, nilinlang nila ang ating taong bayan at sinasabi nila dito na setting the term of office of the barangay officials. Walang sinabi about postponement, pero doon sa unang bahagi pa lamang ng kanilang probisyon, sinasabing the next election of the barangay shall be first Monday of November 2026. Kahit na hindi sinabi yung postponement, effectively, it postpones the December 2025 election. Sapagkat mag-i-eleksyon ka sa November 2026, anong nangyari sa December 1, 2025? Yun ang tinasabi kong panlilinlang na ginawa sa paggawa ng batas na ito. Maliban pa dyan, paglabag sa right of suffrage o karapatang bumoto ng mga Pilipinong pagpapaliban ng BSKE sa susunod na taon. At ako'y nalulungkot sapagkat ang ating Pangulo ay hindi man lang tayo ipinagtanggol sa pagtatanggol ng ating karapatan. Inalisan tayo ng karapatang bumoto, inalisan tayo ng karapatang mamili ng ating mga barangay officials sa pamamagitan ng halalan. At ang Pangulo ng Pilipinas, hindi tayo ipinaglaban. Pinirmahan niya ang batas na ito na talaga namang hindi makatotohanan. Hindi rin doon napag-aralang mabuti ang bagong petsa na itinakda ng batas para sa eleksyon. Ang susunod na barangay election, sinabi nila na first Monday of November. Sabi ng batas, the next election shall be first Monday of November 2026. Kung ito'y pinag-aralan, sana nakita nila na ang first Monday of November 26 ay All Souls Day. Araw ng kaluluwa na iyan ay isang religious tradition ng ating bansa na tayo dumadalaw sa libingan sa mga puntod na mga namatay nating mga kamag-anak. Naniniwala naman ang election lawyer na naitulak ang batas dahil sa isa itong political promise ng mga mababatas. Yan ay pagtupad sa pangako ng mga legislators na kumandidato noong past election, pangako sa mga barangay officials para makuha ang kailang tangkilik, tulong sa halalan noong 2025 na kapag sila'y nanalo, ipopospone nila ang halalan at i-extend ang term of office ng mga barangay officials. Iyan din ang tanong sa akin ng Korte Suprema nung magkaroon tayo ng oral arguments sa Macalintal versus Comelec. Ano ang dahilan?
Ay kasi nga po, political consideration, political promises. At yan po sinasabi nila lagi sa mga barangay officials. Kaya yan ay hindi valid reason para i-postpone natin ang halalan. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.